Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating Life of the Saints lecture. Ang ating tampok ngayon, gabi, is about the life of Saint Peter of Verona. Verona, Italy. Napakagandang buhay ni Saint Peter na dapat nating malaman. Marami siguro sa atin hindi nakakaalam sa buhay ni Saint Peter. At kapansin-pansin nyo, merong itak sa kanyang ulo, no? So, at mayroong punyal sa kanyang dibdib. So, yan ang kanyang iconography. Ibig sabihin, yan ang paraan kung siya pinatay. Isa siyang martir. Bago tayo magsimula, let us have our prayer. Short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, simulan natin ang napakagandang buhay ni Saint Peter of Verona. Siya pala ang kauna-unahang canonized, no, na martyr na saint ng Dominican order. Under siya sa order na itinatag ni Saint Dominic, no? Saint Dominic Guzman. Pinanganak siya 1205, no? 13th century, sa Italy. Yung Verona, mga kapatid, ay isang lugar sa Italy. Ang kanyang mga parents ay mga Catarists. Ito ay mga heretical group, Christian group ito, na ito ay ang pinagmulan na heresy na ito ay Manichaeans na nag-evolve na naging Catarists, no? Etong paniniwala ng mga Catarist heretics ay may dalawang Diyos. Ang Diyos na mabuti ay ginawa ang spiritual world. Ang Diyos na masama ay ginawa niya ang material world, ang earth. So, ang paniniwala ng mga, they consider themselves Christians, pero iba yung mga paniniwala nila. Lahat ng mga material na bagay, kahit ang pag-aasawa, pakikipagtalik sa asawa, o lahat pinagbabawal nila, no? Kasi they believe na anything that is flesh or material is bad dahil ito ay ginawa ng Diyos na masama. Ang espiritu lang ang ginawa ng mabuting Diyos yung para sa kanila, no? So ang parents niya ay mga ganitong paniniwala. Pero dahil sa lugar nila walang school about schoolmaster tungkol sa kanilang paniniwala, at ang andun lang ay Catholic school. So doon nag-aral siya, sa murang edad, maliit pa, si Peter pinayagang mag-aral doon sa Catholic teachers. Pero hindi nagtagal, of course, na-impluwensya si Peter at na kanyang nayakap ang pananampalatayang Katoliko. Nung isang araw, nung siya ay nasa mga 7 years old, nakasalubong sila ng kanyang pinsan. Tinanong siya, kasi yung pinsan niya ay Manichaean Catarist. Ano yung napag-aralan mo sa school mo? Sinagot siya ni Peter, I believe in God, the Father, Creator of heaven and earth. So bawal na bawal sa kanila yan, no? Para sa kanila, hindi ang Diyos ang gumawa ng heaven and earth. Sabi ng pinsan niya, mali yan, no? Blasphemous. The devil is the creator of the earth, no? Tapos sinumbong ng kanyang pinsan si Peter sa kanyang tatay, no? At nung dumating ang kanyang tiyuhin, pilit nilang kinumbinsi, no?
si Peter na ang kanyang paniniwala ay mali, no? Material things are work of the devil. Pero hindi natinag sa murang edad, hindi matatag ang prinsipyo, ang pananampalataya ni Peter at sinagot niya hindi, no? Isa lang ang first principle, meaning isa lang ang creator, the supreme God. There is only one God, no? Omnipotent, the sole creator of heaven and earth, at hindi dalawa. Kung sino man ang hindi maniniwala sa turo na ito ay hindi maliligtas, no? Matibay. So hindi nakasagot ang ang kanyang tiyuhin, no? Namangha sa kanyang katapangan. Kaya sinabihan niya ang kapatid, ang tatay ni Peter, na tanggalin mo si Peter diyan sa kanyang pinag-aaral sa school niya, no? Kasi balang araw nakikita ko na sisirain niya ang ating relihiyon. Siya ang sisira sa ating relihiyon. So para pang nagdilang anghel siya, no? Na malaki ang patutunguhan ni Peter kung siya ay lalaki na. Magiging malaking bagay na hadlang sa kanilang paniniwala. Pero hindi ito pinansin ng tatay ni Peter, pinagpatuloy pa rin siyang pinag-aral doon dahil iniisip ng tatay niya na lilipas lang din yung kahangalan ng anak niya, no? Hindi magtatagal, mawawala rin yung pagkakatoliko niya. At inisip niya, sayang daw patigilin niya dahil ang anak niya ay nakikita niyang matalino. So kung patitigilin niya, sayang ang edukasyon. Tapos, nung na-complete na kanyang grammar school, ang kanyang grade school siguro, pumunta na siya sa malaking siyudad, sa Bologna, University of Bologna. Doon, mas lalo siya nakapag-aral ng mga magagandang mga Catholic books at lalong lumalim ang kanyang pananampalataya, no? Ngunit doon din, siya ay na-expose sa maraming mga tukso, mga kamunduhan, kagaya ng mga kanyang mga classmates, sa mga tao na palibot sa kanya. So, ito ay bagong mga bitag at patibong sa kanya. So, ang ginawa niya, dinoble niya ang kanyang pagbabantay. Dinoble niya ang kanyang pag-iingat. So, dinoble niya ang kanyang prayer, ang umiiwas siya, iniiwasan niya ang mga okasyon, no? Mga lugar na sa tingin niya ay makakadala sa kanya sa pagkakasala, kahit mga tao, no? So pumipili siya ng mga barkada na hindi siya madala. So anong lesson nito makukuha natin? So walang taong matatag kung siya ay hindi iiwas sa mga okasyon ng kasalanan. So tayo mga kapatid, huwag natin sabihin na hindi tayo pipili ng mga barkada, hindi tayo pipili ng lugar na pupuntahan dahil sabihin natin malakas ako. Kasi kung hindi ka iiwas, hindi ka lalayo sa mga lugar na 'yon, nilalagay mo ang iyong kaluluwa o spiritual sa panganib. Okay. Nung nag-edad siya ng 15 years old, natagpuan niya, na-meet niya si Saint Dominic mismo. Narinig niya yung mga preaching, yung mga powerful preaching ni Saint Dominic, at nakita niya ang mga banal na buhay ng kanyang mga disciples. Doon siya na-inspire at hiniling niya kay Saint Dominic mismo na tanggapin siya kung gusto niyang pumasok sa Dominican Order. Tinanggap siya mismo ni Saint Dominic. By the way, ang mga Dominicans pala, or other known as Order of Preachers, sila ay trained, no? Sila ay batid sa pagiging mga preachers. Magaling silang mag-preach. Maganda ang kanilang theological training when it comes to preaching. Actually, nung namatay si Saint Dominic, andun din siya, no? Kahit nawalan na siya ng kanyang pinakamodelo, pinagpatuloy pa rin niya ang mga principles
na tinuro ni Saint Dominic. Nung siya ay nagtitraining pa bilang seminaryo, no, seminarista, sa una, matindi siyang sobra-sobra, labis-labis ang kanyang pagpinitensya, pag-ayuno, fasting, bodily mortifications, hanggang sa bumigay ang kanyang kalusugan. Parati na siya nagkakasakit, sobra-sobra, medyo nasobrahan ang kanyang pagdidisiplina, no? Hindi pagkakain, kung ano-ano pang mga pinitensya. Ngunit, dahil may plano ang Diyos sa kanya, no? At gustong iluwalhati, no? Bigyan siya ng karangalan sa kanyang dahil nakikita ng Panginoon ang kanyang kabutihang intensyon, no? Tinulungan siya ng Diyos na gumaling. Dito na natanto ni Saint Peter na ang ginawa niya pala ay hindi mabuti. Na realize niya na minsan ito ay mga patibong din ng diablo. Na akala natin ginagawa natin ang kalooban ng Diyos sa sobra, sa labis-labis na mga penitensya, minsan hindi na ito kanais-nais para sa mata ng Diyos. Minsan, sobra na sa kung ano yung ayon sa tamang pagpinitensya. Minsan, ang rason ng sobra-sobrang pagpinitensya dahil na rin sa kulang sa diskresyon, kulang sa prudence, kulang sa tamang common sense, at hindi na ito directed by obedience. Minsan pride na, no? Kaya mula nung naintindihan niya na ang sobra-sobrang pagpinitensya ay hindi maganda, binawasan niya. Pero ang kanyang naging guide, no, na magpipinitensya siya na hindi maapektuhan ang kanyang kalusugan. Yun. Pero kahit binawasan na niya at hindi na naapektuhan ang kanyang kalusugan, pag ito ay ikunumpara sa pinitensya ng ibang tao, mas matindi pa rin ang sa kanya. No? Mas matindi pa rin. Now, bilang estudyante, binuhos niya ang kanyang sarili sa pag-aral ng salita ng Diyos, pag-meditation sa salita ng Diyos, contemplation. Meron isang malaking pagsubok na kanyang naranasan during seminarista siya, no? Isang napakalaking pagsubok dahil siya ay pinagalitan in public sa kanilang monasteryo. Nilagay siya sa disciplinary punishment, no? Dahil isang araw narinig siya nang dumadaan ang kanyang kasamahan sa kanyang kwarto, may narinig ang kanyang kasamahan na mga babaeng nag-uusap sa loob ng kwarto. So, ibig sabihin, nagdala siya ng babae sa loob ng kanyang kwarto na hindi nagpaalam. Ito ay malaking iskandalo. So, ito ay nireport kaagad ng kanyang kasamahan sa kanilang superior. No? Pero hindi alam nila ay nakaugalian na ni Saint Peter na makipag-usap sa mga saints na bumibisita sa kanya. So, yung araw na yun na dumaan ang kanyang kasamahan, bumisita sa kanya ang mga martyr virgins na si Saint Catherine, Saint Agnes, at Saint Cecilia. Matagal nang namatay ito. Mga daan-daang taon nang namatay ito. Ito yung mga unang mga Kristiyano na mga martyrs. Binisitahan siya dahil ito ay kilalang tatlong ito na mga martyred virgins sa kanilang purity. At si Saint Peter ay kilala rin sa kanyang purity, no? Sa kanyang pagkabanayad.
Timing na dumaan sila at ito ay nireport. So, inakusahan siya ng kanyang superior, walang alinlangan, walang question, in-exile siya sa isang convent na hindi siya makakapag-preach. At ang kanyang ordinasyon ay na-delay, no? So, masyado siyang apektado, no? Pero nakakuha siya ng lakas sa pamamagitan ng pagdarasal doon. Para siyang na-exile sa isang lugar, parang tinaboy siya doon, no? So, mag-isa lang siya. At sa katagalan, medyo bumigay na rin siya at nalungkot at nagreklamo sa Diyos. Bakit? Sabi niya, alam mo naman na inosente ako, Lord. Bakit mong hinayaan na ganito ang tingin nila sa akin na mukha akong guilty? No? Bakit hinayaan mo na nasira ang aking dangal sa iba, na parang naniniwala sila na ako talaga ay gumawa ng ganong kasalanan? Ganon. Ngunit sumagot doon sa crucifix si Jesus. Sabi ni Jesus, bakit ba, Peter? Hindi rin ba ako inosente? Paano ba ako napako sa krus? Di ba pinaratangan din nila ako? Dahil din sa paratang, napako ako. No? Sabi niya, learn from me. No? Learn from me to suffer the greatest sorrows with joy. No? Napakagandang mensahe ni Jesus. No? Learn from me na ikaw ang magdusa ng may kasiyahan sa iyong puso. Dahil doon, nahiya si Peter, na-realize niya na mas sobra pa ang naranasan ni Jesus, na si Jesus ay walang kasalanan, ngunit ang tingin ng mga tao sa kanya ay karapat-dapat ng parusa. Pero, hindi nagtagal, na-exonerate din siya. Nakita na wala siyang kasalanan at na-reinstate siya. No? At binalik siya sa kanyang mga nakasanayang mga duty. Pagkatapos nun, no? Doon niya na-realize na sa kanyang pag-iisa, para siyang may nakulong doon, natutunan niyang mahalin ang pagiging mapag-isa at paano mahalin ang magiging mapahiya, no? Mapahiya at ma-humiliate, no? Every day, no? Kada araw during sa elevation, sa consecration, sa misa, sa banal na misa, siya ay nagdarasal na kung pwede sana mamatay siya as a martyr. Hinihiling niya araw-araw. At ito ay pinayagan ng Diyos, no? Sa kanyang lumipas ang mga taon. Araw-araw pala niyang pinapanalangin na siya ay mamatay bilang martyr. Nung siya ay naging pare, no? Naging kilala siya. No? Una, siya ay kilala bilang matalino, no? Matalino at puno ng mga kaalaman. Pero more than this, no? Higit dito, mas kilala siya sa pagiging napakabait, mapagmahal, no? At simpleng tao. Meron siyang purity kagaya ng mga angels, at ang kanya talagang pagsisikap na makaakay ng tao patungo sa kaligtasan. The zeal for the salvation of souls. Kung ganito sana, no, ang ating lahat ng mga kapwa Kristiyano, mga kaparian, na yung pinaka-goal nila, yung pinaasam-asam ng buhay nila ng kung paano makaligtas ng kaluluwa. Hindi yung tayo, puro sariling kapakanan lang natin ang iniisip natin. No? Yung nagsisikap
araw-araw yung iniisip kung paano makaakay, no? The salvation of souls. Yun ang parati ang kanyang minimithi. At sinabi niya, ang kanyang mga kaalaman ay nanggaling, mas higit na nanggaling sa prayer kumpara sa mga libro. Nagbabasa siya, masipag siya magbasa, pero ang sabi niya, kagaya ng sinabi ng ibang mga santos, no? Nakuha niya ang mas marami niyang kaalaman sa prayer kumpara sa libro. At sa kanyang mga homily, sa kanyang mga sermon, kilala siya sa pagdisiplina, sa pagkundina, no? Sa mga Kristiyano, mga Katoliko, na nagsasabi na sila ay Katoliko pero wala naman sa gawa, no? He denounced heresy at mga taong nagsasabi na Katoliko pero hindi naman nakikita sa gawa, no? At meron siyang meron siyang gift in bringing back people who are struggling in their faith, no? Yung mga nanlalamig na sa pananampalataya, naaakay niya pabalik. At yung mga taong nahihirapan sa kanilang pananampalataya, marami din siyang mga miracles. So, binigyan siya ng gift ni God to perform miracles para mapatunayan niya ang kanyang mga mensahe sa kanyang preaching. Para din si St. Vincent Ferrer, no? Ang daming mga tao, no? Nilulusob siya ng mga tao dahil gusto makinig sa kanya. May mga panahon na muntik na siyang madurog dahil sa kadaming tao na gusto makinig sa kanya. Dami, kahit saan siya pumunta. Parang sa panahon ngayon, parang si Father Darwin, no? Itgano. Kahit saan pupunta, dinudumog ng tao. So, dahil sa kadami ng tao, muntik na siyang madurog. Binigyan din siya ni Lord ng gift of prophecy. Nakakabasa din siya kung ano nasa sa loob ng puso ng tao, no? At saka, libo-libo katao na convert from Catarist. So ito, nagsisimula ng maging totoo yung sabi ng tiyo niya na he will destroy a religion. So maraming mga Manichaeans, Catarist na convert babalik sa Katoliko, no? At hindi lang yon, maraming mga nagbubuhay makasalanan na bumalik sa pagiging banal. At ito, sa pamamagitan ng public disputation, meaning public debate, no? Kaya sinasabi ng iba, mali daw ang pagtataluhan ng Bible. Hindi mali ang pagtataluhan ng Bible. Basta in a respectful manner. Kasi kahit sa Biblia, si St. Paul, sila ni St. Vincent Ferrer, lalo na si St. Peter of Verona, meron silang public debate, public disputation of their error para malaman ng iba. Kaya ang public debate importante pa rin, hindi yan mali, no? So, maraming nagbalik loob na strengthen ang kanilang faith dahil sa public disputation of the error of the heretics. So, walang humpay siyang nagsikap sa kaligtasan ng mga kaluluwa, no? Meron siyang special gift na parang pag ito naririnig ko na naisip ko si Brother Wendell, no? Brother Wendell Talibong na may special gift para paano sagutin ang mga maling turo ng mga heretiko, no? Mga heretics. Dahil nagalit ang Diablo, no? Walang humpay din na tinutukso, pinapadalhan ng tukso araw-araw si Saint Peter, no? Para mag-weak ang kanyang faith. So, grabe, di lang sinabi kung anong mga tukso, mga pagsubok, no? At ito ay nabibigatan ng masyado. Nahihirapan na talaga si St. Peter. Kaya nakasanayan niyang lalapitan ang kanyang ina, si
Santa Maria, no? Our Blessed Mary. At naghingi siya ng tulong. At isang araw, narinig niya ang boses galing sa image ni Mama Mary at sumagot, sinabi, "Ako ay nagdarasal sa iyo, Peter." Kagaya ng sinabi ni Jesus kay Saint Peter, the first pope, no? Saint Peter the Apostle. Sinabi din to ni Jesus, "I have prayed for you, Peter, that your faith will not fail, no? And that you may strengthen your brethren." Yun din ang sinabi ni Mama Mary sa kanya. Pinagdarasal kita para ang iyong pananampalataya ay hindi mawawala, no? Pope Gregory IX, inappoint si Saint Peter na maging General Inquisitor for Northern Italy in 1234. No? Kaya ang buong Italy, napupuntahan niya, no? Meron siyang authority from the Pope na mag-preach, evangelize the whole Italy. Dahil magaling sa preaching ang mga Dominicans, itinalaga ng Santo Papa ang pagiging Inquisitor, no? In the name of the Pope with full authority. So ano bang ginagawa ng mga Inquisitor? So during the time, maraming mga heretics, no? Sila ang nag-i-investigate. Sila ang nag-question dahil magkaisa pa ang state at saka church nung una, no? So pag may naakusahan na heretic, isang religion pa lang dati, Catholic, wala pa namang Protestant dati, may mga heretical heretical sects, kini-question nila, no? Yan ang responsibilidad ng mga inquisitor. So ito yung mga miracle na ginawa. Maraming mga milagro, ito lang yung mga pinili natin, no? The cooling cloud. Isang araw, may kinwestiyon silang Arian heretic na bishop, no? Bishop na Arian, heretic din yan. At sabi ng bishop kay Peter, kung totoo kang banal, na sinasabi nila na banal ka, bakit mo hinahayaan ngayon? Kasi habang nag-uusap sila, nagko-question, bilad sila sa araw. Andun sila sa tapat ng siguro tanghali. Maraming nakikinig, maraming tao, pero bilad sila sa araw. Sabi niya, kung totoo kang banal, ba't mo hinahayaan itong mga kasamang mong mamatay sa init? Magdasal ka sa Diyos mo na magbigay ng lilim. No? Tapos, sabi ni Peter, sige, papayag ako, hihingin ko sa Diyos na bigyan tayo ng lilim. Basta ikaw ay mangako na bumalik sa pagiging Katoliko. Minungkahi ng mga kasamahan ng Arian Bishop na sige, pumayag ka. Kasi malabong mangyari talaga yan na magkakaroon ng lilim dahil kahit isang ulap, ulaman lang. Wala sila makita na kahit isang ulap. Napaka-tirik ang sikat ng araw at saka walang ulap kahit konti. No? Clear blue skies. No? At nangamba rin ang mga kasama niyang mga Katoliko dahil baka mapahiya si Peter at mapahiya ang kanilang pananampalatayang Katoliko. Pero matatag ang pananampalataya ni Peter at sa hayagan, no? Publicly, openly, he prayed and requested for a shade. And then he made the sign of the cross at bigla dumating ang cloud na madilim na nagbigay ng lilim sa kanila na parang covered court. At kung saan ang may tao, doon lang talaga ang may lilim at hindi na ito lumagpas pa. No? At ito ay nanatili sa tapat nila kung saan sila nag-uusap hanggang matapos ang kanilang paglilitis. No? Parang sinadya na sila ay bigla ng lilim. Next na miracle, may isang tao na hindi nakakalakad, no, for 5 years. Dinala sa kanya sa wheelbarrow. Nag-bless siya in the sign of the cross. Kaya napaka-powerful talaga ng sign of the cross if used with faith, no? Used with faith and used by a just man, righteous man. Bigla
naglakad ang tao na lampa. Meron ding nag-hire, no? Ano bang hire sa ng Tagalog, no? Yung nagkukunwari na may sakit. Kasi para sa mga heretics, para sa mga kontra sa simbahang Katoliko, si Peter ay isang huwad na propeta. So, ang purpose nila na ginamit nila ang isang taong impostor na magkunwaring may sakit para daw i-expose nila ang pagkahuwad ni Peter na hindi totoong alagad ng Diyos. Kaya nagkunwari siyang may sakit. Tapos sinabi niya, sige, pagalingin mo ako. Ang sagot ni Saint Peter, dahil pinaalam ito ng Diyos sa kanya kung anong totoong layunin ng taong yon, sinabi niya, Jesus Christ, ang ebanghelyo na sinusuwalat ko. No? According to the Catholic faith, no, may restore your health if you are really suffering. Kung totoo kang may sakit, pagagalingin ka ni Jesus. Pero kung andito ka para ako ay lokohin, ikaw ay bibigyan niya ng totoong sakit. Agad-agad, nagkaroon ng matinding karamdaman ang tao, no? Nagkaroon siya ng mataas na lagnat at siya ay nagdusa. Dahil doon, nagsisi ang taong yon na nagpapanggap ang hinanghingi ng kapatawaran kay Saint Peter. Dahil doon, naawa si Saint Peter, pinagaling siya at doon bumalik siya sa pagiging Katoliko. No? Nagsisi siya sa kanyang ginawa. Isang araw, may isang tao may sakit, hindi makalunok, halos hindi na makahinga dahil sobrang maga na kanyang lalamunan. Pero ginamit ang kapa yung cope ni Saint Peter, nilagay doon sa kanyang lalamunan, biglang gumaling. Pagkailang mga taon, nung itong taong to, parehong tao na ito, nagkasakit siya na para na siyang mamamatay, naalala niya, naghingi siya ng na permiso na pwede niya mahiram ulit ang kapa ni Saint Peter at nilagay niya sa kanyang dibdib. Bigla-bigla may lumabas sa kanyang katawan, uod na dalawa ang ulo, no? At doon bigla siyang gumaling. Isang taong hindi pipi, hindi nakakapagsalita. Lumapit sa kanya, nilagay ni Saint Peter ang kanyang daliri sa bibig ng tao at biglang nagsalita. Ito, meron. Ang demonyo nagpanggap na si Mama Mary. Kaya mga kapatid, hindi tayo bigla-bigla kaagad maniniwala pag may mga aparisyon ni Mama Mary. No? Hindi naman wala tayong pananampalataya, pero pag may mga aparisyon, lalo na mga mystical phenomenon, dapat nating ipaalam sa simbahan kasi sila mag-investigate kung totoo. Kasi pwedeng magpanggap ang diablo na mga santo, Diyos, Mama Mary, Anghel. Diba? Nasa Bible yan. So may isang Katoliko na lumipat sa pagiging heretiko dahil nakumbinsi siya na akayin ng grupong yon dahil nagpakita si Mama Mary sa kanilang grupo. Dahil doon, na-inspire siya na lumipat at sumali sa grupo ng mga heretiko dahil nagpakita si Mama Mary. At nasabi niya, ito ang totoong grupo ng Kristiyano dahil andito si Mama Mary. Ngunit hindi niya alam, ito ay demonyo na nagpanggap na si Mama Mary. Kaya nung nalaman ito ni Peter, pumunta siya sa grupong iyon at pinuntahan niya during kanilang session. At doon, nung lumabas na naman ulit si Mama Mary, pero ang nag-impostor na Mama Mary, inalabas ni St. Peter ang
Blessed Sacrament, ang pyx, ang paglalagyan ng consecrated host. At sinabi niya, kung totoong ina ka ng Diyos, no? Adore your son. No? Sambahin mo ang iyong anak. Pagkarinig ng impostor na Maria, biglang naglaho. Maraming agad-agad maraming mga heretiko ang na-convert pabalik sa pagiging Katoliko. Isang araw din, may in-exorcise si Saint Peter na statue ni Mama Mary at ni Jesus, baby Jesus. Itong mga statwa na to nagkaroon ng sungay. No? So kahit mga estatwa, mga kapatid, lalo na ba hindi blessed, or kahit blessed man yan kung ginamit sa mga occult practices, delikado. No? So, kilala rin si Saint Peter na pagiging exorcist, hindi lang miracle maker. Ito matindi sa mga milagro ni Saint Peter. May isang tao, one time, nang nag-preaching siya sa Lombardy, no? May isang binatilyo na lumapit sa kanya na touch, no? Na puruhan siya sa mga sermon ni nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Sabi niya, mag-confess ako. Anong ginawa mo? Dati sinipa-sipa ko lang ang nanay ko sa itong binti ko. Yung paa ko, ito ginagamit ko. Sinisipa ko ang nanay ko. Nung narinig yun ni Saint Peter, no? Sinermonan siya na kung ano kagrabe, ang umiiyak-iyak pa si Saint Peter nung narinig niya kung ano karumaldumal na kasalanan ang ginawa ng binatilyong yon. Na hindi niya maisip na sinipa-sipa niya ng kanyang nanay. At sinabihan siya ni Saint Peter, no? Ang sabi ng binatilyo, anong gagawin ko ngayon, Father? Handa akong gawin kahit ano para mabigyan mo ako ng penitensya. Ang sabi ni Saint Peter, no? Napakabigat ng ginawa mong kasalanan. Ang paa mo na ginamit mo sa pagsipa sa nanay mo, no? Ito ay karapat-dapat na putulin. No? Kagaya ng sinabi ni Jesus, kung ang iyong paa ay sanhi ng iyong pagkakasala, mas mabuti pang putulin ito at itapon. No? Pero, hindi ko sinasabi na gawin mo to. Binalaan siya. So, para bang pinahiwatig lang, pinapakita lang ni Saint Peter kung ano kabigat na karapat-dapat siyang putulin. Ganon kabigat ang kanyang kasalanan. Binalaan siya. Pero hindi ko sinasabi na gawin mo to. Okay? So, gumawa ka ng ganitong penitensya. Ibang penitensya ang sinabi. Itong penitensya na ito, gawin mo. So, umakat ka na. Dahil sa grabe ang pagdalamhati ng binatilyo na yon, masyadong excited at hindi na nag-iisip ng matino, kumuha siya ng itak at pinutol niya ang kanyang binalaan siya na hindi gawin, pero ginawa niya dahil sa kanyang pagsisisi, no? Pag nun, sigaw na siya ng sigaw dahil sa sakit, no? Narinig na kanyang pamilya at ang mga kaibigan ng nanay at ang mga kasambahay, sabay-sabay silang sumugod sa kumbento at nireklamo si Father Peter, no? Dahil bakit siya nagbigay ng penitensya na putulin. Pero alam naman natin na hindi sinabi ni Peter dahil lang sa ka-excited ng batang yon. Pero sinabi ni Peter na hindi ko sinabi yon. Pero sige na lang, dalhin niyo sa akin ang putol na paa. Tapos nung dinala yung putol na paa, idinikit niya habang nagdarasal at sinilihan niya ng sign of the cross. Tapos himala, dumikit na parang walang nangyari. Ngunit, sa isang milagro, magkaroon ng scar sa palibot, pero walang dugo, wala nang parang hindi naputol. No? So, right there and then, maraming luwalhati sa Diyos. Namangha sila na ganun
kabait ang Diyos na binigyan ang isang tao ng ganitong kapangyarihan. Dahil sa mga maraming conversion, libo-libo ang mga na-convert from heresy back to the Catholic faith. Galit na galit ang mga Melanese, no? Mga taga-Milan na mga Catarist, no? At nagplano sila na patayin na lang itong si Peter. Kasi marami nang agrabyado na sila masyado, maraming na nababawa sa kanilang miyembro, no? Naalala ko tuloy si Father Richmond, no? Yung pinatay sa Ilocos ba yun? Dahil marami siya na-convert na Katoliko. Pinatay siya ng kabilang grupo, di ba? Ng mga sekta, ng mga Kristiyanong sekta ngayon, no? Now, nag-hire sila, no? Nag-hire sila ng hitman, assassin. Isa nito si Carino taga Balsamo at si Manfredo taga Guisano. So ito yung mga assassins na inarkilahan nila. Isa sa mga miracle na gift ni Saint Peter ay alam niya rin na siya ay papatayin ng mga heretiko. Sa kanyang sermon sa Palm Sunday 1252, sinabi niya sa kanyang sermon, alam ko na nag-ipon, nagtampo-tampo ng malaking pera ang mga heretiko para sa buhay ko. At nakapag-arkila na sila, no? Nagbayad na sila ng papatay sa akin. Hayaan mo sila, no? Pero ang hindi nila alam, no, na malaki ang aking kasiyahan na ibigay ang aking buhay kay Kristo. Sabi niya, hayaan mo silang gawin ang kanilang pinakamasahol na gawin dahil ako ay magiging mas makapangyarihan kung patay na kumpara sa ako'y buhay pa. Ito din ang sinabi ni Saint Padre Pio, I am more powerful when I am dead than when I am alive. Dahil mas malapit na siya sa Diyos. Hindi siya takot, no? On April 6, 1252, no? Kasama niya yung pare na naglalakad, si Friar Domenico. Galing sila sa Como, papuntang Milan. Sinusundan na pala sila ng papatay sa kanila. At hinintay lang na mapunta sila sa isang lugar na tahimik na walang masyadong mga tao. Habang naglalakad, nagkakanta pa si Saint Peter ng Easter sequence. Bigla-bigla na lang, mula sa talahiban, sa likod, pinagtataga na ang kanyang ulo. No? Pinagtaga siya ng 2 beses sa ulo. At bumaon ito sa kanyang ulo. Parang halos mahati ang kanyang ulo sa biglang natumba si Saint Peter at nung tumutulo ang dugo, nakuha pa niyang isawsaw ang kanyang daliri sa dugo at sinulat sa lupa ang unang salita sa credo, I believe in God the Father. Yun din yung sinabi niya nung tinanong siya ng heretiko niyang pinsan, 7 years old siya. No? Tapos, buong lakas niya, lumuhod siya at tumingala sa langit at sinabi, sa iyong mga kamay, Diyos ko, no, itinalaga ko ang aking kaluluwa. Kagaya na sinabi ni Jesus. At tinuluyan siya ni Carino ng punyal sa puso. Doon ang kinamatay niya. Tapos sinunod namang pagsasaksakin ni Manfredo ang kasama niyang si Father Domenico. Nadala pa sa kanyang sa kumbento si Father Domenico pero nasawi rin after 5 days. No? Si Carino, ang number 1 na assassin na pumatay talaga kay Father Peter, lumayas, no? Pero dahil sa kanyang nasaksihan na kumakanta pa at hindi man lang lumaban at nagdepensa at parang tinalaga niya ang kanyang buhay, nagkakanta pa sa Diyos at doon sa ginawa niyang guhit ng salita doon sa lupa,
lahat nasaksihan niya. Nabalot siya ng kahihiyan at siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Pumunta siya sa mga Dominican Fathers at nag-confess. Inamin niya ang kanyang kasalanan at humingi ng penitensya. Hindi katagalan, pumasok siya bilang Dominican Cooperator Brother, lay brother, no? At sinabi dito na mula doon, pumasok siya, namuhay siya na napakabanal. So, totoo yung pagsisisi niya. At later, he was venerated, nung namatay siya, venerated as Blessed Carino Pietro of Balsamo. Naging blessed pa siya. Ang pumatay mismo kay Saint Peter, no, o Verano. Grabe mo, diyan mo makita mga kapatid, kahit napaka-rumalduman na kriminal, pag nagsisi, may pag-asa, no? Ang kapatawaran ng Diyos ay napakalalim. Kaya, yung iba, napakadaling masabi, sana manlaban, sana mamatay, sana maimpyerno. Hindi tayo pwedeng magsabi niyan, no? Naging blessed pa siya at considered to be saint itong killer na ito. So, ang bilis, no? So, si Peter ay nakanonize after 1 year lang by Pope Innocent IV. One of the fastest canonization ever. Dahil buhay pa siya, considered na siya na parang living saint. Siya ay patron na santo ng mga inquisitor at siya rin ay tinatawag na sa panalangin ng mga taong may mga sakit sa ulo. Ng mga taong may mga headaches, pinapray si Saint Peter of Verona. Alam naman, kasi namatay siya na tinaga sa ulo. Ang kanyang feast day is April 29. So, ang kanyang relic, kanyang body, makikita ayon, andun pa rin, bine-venerate sa Magnificent Chapel of Saint Eustorbio sa Milan. So, ito yung itsura ng simbahan kung saan nakalagay ang kanyang relic ni Saint Peter. So, reflection, no? Sa pagsiwalat natin ng katotohanan ng Ebanghelyo ng Diyos, no? Malaki ang chance na tayo ay maraming taong magagalit sa atin dahil kinokontra natin ang gawi ng sanlibutan, no? Pero dahil sa ating pananampalataya, tayo ay tinatawag at hinahamon na tumayo sa ating pananampalataya, panindigan natin ang ating pananampalataya at hindi tayo matatakot kahit sa kamatayan, no? Kahit sa harap ng kamatayan, hindi tayo dapat magpapatinag. Sabi ni Jesus, no? Blessed are you, no? Blessed are you who are persecuted, no? If you lose your life, you will find it. If you save your life, you will lose it. Saint Peter of Verona, pray for us. So, I hope na-inspire tayo sa buhay ni Saint Peter Verona. So, hanggang sa susunod, bye. God bless us all.